Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Magandang araw Kuya Bordes, mapagpalang araw po. Ako po si Alejandro, isang padre de pamilya na taga Tagum City, bagamat ipinanganak ako sa Libuganon, Tagum City. Ang isang nakakakilabot na karanasan ang nagtulak sa nanay ko na dalhin ako sa Maynila para permanenteng manirahan. Dahil mas ligtas daw ako rito, mula pagkabata, naranasan ko na ang maraming misteryo. Ayon kay Nanay Teresa, ang tumayong magulang ko simula nang iwan kami ng tunay kong ina, pinsan niya si Nanay Teresa, kaya pinalaki niya akong parang tunay na anak. Ang Tatay Berting ko naman, na iniwan din ng tunay kong nanay, ang siyang bumubuhay sa amin noon. Si Tatay Berting din ang laging nagsasabi kung nauusog ako noong sanggol pa lamang ako. May kakaiba siyang pakiramdam, nakakakita ng kakaibang nilalang, at lapitin ng mga aswang at engkanto, kaya palagi kaming nakadepende sa kanya. Matapang si Tatay Berting, hindi katulad ng ibang lalaki. Dati siyang albularyo, kaya may alam siyang pangontra sa itim na mahika, kulam, mga sinasapian, lalo na sa mga aswang. Marami siyang klasikong kwento ng katatakutan. Noong ika-5 kaarawan ko, bigla raw akong naglaho sa bahay. Nabulabog ang buong barangay dahil akala nila'y nakidnap ako o naaksidente sa paglalaro. Mahilig kasi akong umakyat sa matataas na puno ng niyog noon. Pero mabilis akong nahanap ni tatay. Natagpuan niya raw ako sa isang taniman ng saging, nakatuwad sa ilalim ng puso ng saging na nakabitin sa puno nito. Hawak-hawak ng isang puting engkanto. Nakita mismo ni tatay ang portal papunta sa mundo ng mga engkanto. Gustong-gusto raw akong kunin ng matangkad na nilalang, pero dahil sa binigkas na virtud ni tatay, nabitiwan ako ng engkanto at nabawi niya ako. Hindi ko na matandaan ang detalye ng pagkawala ko, pero kinumpirma ng mga kapitbahay namin na totoong sinagip ako ni tatay sa mga engkanto. Noong 7 taong gulang naman ako, nagkasakit ako ng malala at ilang buwan akong naratay sa kama. Nakulam daw ako, sabi ni tatay, pero hindi niya raw kayang labanan ang kumukulam sa akin dahil may kakambal itong demonyo. Isang usikan na nagpapalipad ng hangin ng sakit sa akin. Sobrang payat ko pero napakalaki ng tiyan. Nangingitim ang mga binti ko na parang troso, hirap akong kumain, at sinusuka ko ang lahat ng ipasubo ni nanay, kaya lalo akong pumayat. Higit sa lahat, nalagas daw ang buhok ko sa katawan, at naglabasan ang mga ugat ko sa mukha at kamay. Akala mo raw may cancer ako. Ayaw akong ipadala ni tatay sa ospital dahil oras na turukan daw ako, siguradong mamamatay ako. Kaya dinaan ni Tatay Berting sa makalumang gamutan. Hindi ako gumagaling, pero sa pagdarasal at pag-orasyon ni Nanay Teresa at Tatay Berting, isang araw ay gumising ako na parang walang nangyari. Bumalik ang dati kong lakas at sigla. Yun pala, pinatay ni tatay yung matandang usikan na nangulam sa akin. Hindi namin alam kung paano niya nagawa, pero hinanap niya pala ang bahay nito, binantayan ng 1 linggo, at pinatay ang mangkukulam. Kung hindi ginawa ni tatay yon, baka wala na ako ngayon. Marami pang kababalaghan ang nangyari sa akin noong bata ako. Noong 12 anyos ako, dahil sa tigas ng ulo ko, gabi na akong umuwi mula sa pakikipaglaro ng baraha sa tabing ilog nang habulin ako ng isang aswang.
Isang malaking aso na kulay itim na may mahahabang pangil ang biglang sumulpot sa may ulunan ko. Galing sa itaas ng puno ng akasya. Paano nangyari yun? Aso galing sa puno, kaya alam kong aswang yun. Si tatay pa rin ang nagligtas sa akin laban sa malaking aswang. Tinirador sa ulo ni tatay yung nilalang. Nangisay ito bigla at umastang parang tao. Isinako namin yung aso at dinala sa bayan. Nang mag-umaga, isang lalaking nakahubad na ang laman ng sako. Isa pa lang yan sa mga kwentong aswang na naranasan ko sa libugan noon. Ang pinakamatinding karanasan ko ang ikukwento ko sa inyo ngayon. Ito ay tungkol sa kakaibang uri ng aswang na kung tawagin ng karamihan ay maranig. Nasa 20 anyos na ako nang mangyari ito. Umuwi isang gabi si tatay mula sa isang inuman sa isang kasalan na may kagat sa leg. Nagulat kami ni Nanay Teresa. "Napano ka?" tanong ni nanay. "Nadali ako ng maranig," sabi ni tatay. Takot na takot si nanay nang marinig niya ang salitang maranig. Hindi na nakapagsalita pa si tatay noon. Humingi kami ng tulong sa albularyo para gamutin ang sugat ni tatay. Natakot kami nang sabihin ng matandang albularyo na nakakahawa raw ang kagat ng maranig. Hindi ko matanggap ang sinabi niya. Hindi ko matanggap na ang tatay kong nagligtas sa akin simula pagkabata ay natalo ng kalaban dahil sa isang kagat lang. Gagaling ako. Hindi ako mahahawa sa ganyang nilalang, matapang nasabi ni tatay sa akin. Pero lumipas ang isang buwan, hindi natuyo ang sugat niya sa leg. Nagnaknak ito, nilalangaw parati kaya minsan ay may mga namumuong itlog ng uod sa pinakagitna nito. Ayaw kasing bendahan ni tatay ang sugat niya. Hindi raw sisingaw ang laway ng maranig at kapag hindi nakasingaw, mamamatay raw siya agad at siya naman ang magiging maranig dahil babangon siya sa hukay bilang isa sa kanila. Isang gabing nagpapalangas kami ng sugat ni tatay sa albularyo. Pinakiusapan siya ni tatay na ipaliwanag sa akin kung anong uri ng aswang ang nakagat sa kanya. Umayaw ang albularyo pero nang painan siya ni tatay ng lambanog. Hindi na siya nakahindi pa. Niyaya ni tatay ang albularyo sa isang inuman sa labas ng bahay namin. At nang tamaan ng espiritu ng alak, doon ito nagkwento tungkol sa maranig. Ayon sa kanya, ang maranig daw ay kilala rin sa tawag na amalanhig o amaranhig. Ang mga amaranhig ay mga sikat na aswang sa Visayas, partikular sa mga kapuluang nagsasalita ng Hiligaynon, tulad ng sa amin sa Liboganon. Ang mga maranig ay mga aswang na nabigong ilipat ang kanilang kapangyarihang itim sa susunod na magmamana nito. Ang kapangyarihan nito ay nasa isang itim na ibon. Isinusuka nito ang itim na ibon at ipinapakain sa susunod na aswang sa pamilya para magpatuloy ang kanilang salinlahi. Kapag hindi nito naisalin agad ang kapangyarihang itim, mamamatay umano ang itim na ibon at iyak na matitikok agad sila. At ito ang nagiging dahilan kung bakit bumabangon sila mula sa kanilang mga libingan para pumatay ng mga tao sa pamamagitan ng pagkagat sa kanila. Karaniwan, ang mga amaranhig ay nanghahabol ng sinumang nabubuhay na tao na kanilang matatagpuan sa daanan nila at kapag naabutan nila ito, kikilitiin nila ang kanilang mga biktima hanggang sa mamatay. Natawa ako sa sinabi ng albularyo tungkol sa pagkiliti, kaya naitanong ko ulit ito sa kanya. Sumagot ang lasing na albularyo namin na,
kikilitiin hanggang mauwi sa tawanan at takot ang pambibiktima nito. Ikaw ba tay, kiniliti ka ba nung maranig na kumagat sa'yo? Binatukan lang ako ni tatay sabay iling. Nagpatuloy sa pagkikwento ang albularyo. Para makatakas ka mula sa maranig, kailangang paikot-ikot o patagilid o pasigsag ang takbo mo para malansi mo sila. Dahil kapag bumangon na sa hukay ang maranig, tuwid at diretsong direksyon lang ang kaya nitong lakarin dahil sa paninigas ng kanilang naagnas na katawan. Pero napakabilis pa rin umano nito. Tinitigan ako ng albularyo bago nagpatuloy sa pagsasalita. Pwede din umanong umakyat sa itaas ng puno o kaya'y mataas na lugar tulad ng bubungan o basketball ring para hindi ka maabot ng malabuhay na patay na aswang na ito. Yung iba, tumatakbo papalayo sa malapit na lawa, ilog o dagat dahil takot ang mga maranig sa malalalim na anyong tubig. Kahit ako, unang pumasok sa isipan ko noon, zombie. Ayon naman kay nanay, 10 taong gulang pa lamang siya nang samahan niya ang lola niyang may rayuma na dumalaw sa puntod ng lolo niya. Napangaraw siya sa takot nang makita niyang gumagalaw ang lupa ng katabing puntod. Akala niya'y namamalikmata lamang siya, pero bigla umanong bumangon ang bangkay sa hukay at bumuka ang malaking bunganga nito. Nagulat sa hilakbot ang lola niya. Agad niya umanong kinaladkad ang lola niya papalabas ng sementeryo habang hinahabol sila ng maranig. Noong mga panahon na yon, hindi pa uso yung mga nitsyo. Parang prank lang daw ang lahat noong una dahil buhay na buhay gumalaw ang bangkay. Pero nang saklolohan sila ng mga sepulturero sa sementeryo, doon ay napatunayan ni nanay na aswang ang lalaking bumangon sa hukay. Dahil umano sa pangyayaring yon, natadtad ng mga sepulturero ang maranig at naitapon sa ilog ang katawan. Pero inatake naman sa puso ang lola niya. Napakalungkot na kwento. Nagulat ako na may ganoon palang kwento ang nanay ko na itinago niya ng matagal. Habang papalamig ang simoy ng hangin sa bakuran, lalo akong naintriga sa kaalaman ng matandang albularyo na gumagamot kay tatay. Nagpatuloy sa pagkukwento ang albularyo. Sang-ayon sa mga nakakakita o nakakasagop ng mga maranig o amalanhig, mukhang normal na tao umano ang itsura ng mga yon. Yun na lang, mas malalaki at mahahaba ang mga ngipin nila sa harapan, mas malaki ang bunganga nila, at kung titingnan mong maigi kung paano sila gumalaw. Hirap na hirap. Yung unang mga nakakita sa aswang na ito ay nagsabing mga bampira umano ang maranig, pero mukhang mas nakakatakot sila kesa sa mga bampira. Dahil ang mga maranig ay pwedeng bumangon sa hukay anumang oras, mapagabi man o araw. Tandang-tanda ko pa ang detalye ng kwento ng albularyo hanggang ngayon. Binata na ako noon at gusto kong ipaghiganti ang tatay ko. Pero binalaan ako ng aking ama sa plano kong ito. Imposible na umano na mahanap pa yung nangagat na maranig sa kanya. Dahil nang makagat daw siya nito, kinaladkad niya ito sa isang ilog na malapit sa sementeryo at itinulak doon. Ganun kalakas si tatay. Hindi malaki ang katawan pero puro muscle naman ito, batak na batak sa bukid. Hindi ko alam kung imbento lang ng tatay ko yung kwento na yon para kumalma ako o totoo talagang nangyari. Ugali kasi iyon ng tatay ko, ayaw niyang nagkakamali sa harapan ko. Lahat dapat alam niya, lahat dapat kaya niya. Buwan ng Agosto kasi pinanganak kaya perfectionist,
natapos ang kwentuhan namin tungkol sa mga aswang. Madaling araw na. Kung hindi pa sinundo ang matandang albularyo ng asawa niyang buntis sa edad na 40 taong gulang, hindi yata matatapos ang palitan ng kakaibang totoong karanasang nakakahilakbot. Mabilis na lumipas ang ilang linggo, nagsimula ng bumaho at magnaknak ng husto ang kagat sa leg ni tatay. Nakikita ko siya na gabi-gabing namimilipit sa sakit habang inaapoy ng mataas na lagnat, pero ayaw niyang magpadala sa ospital. Sa umaga naman, kahit nanghihina na siya at nangangatal sa taas ng lagnat, nagsisibak pa rin siya ng kahoy na pangsiga namin. Pinilit ko siyang magpa-ospital pero ayaw niya talaga. Lumipas ang 1 buwan, pumanaw si tatay. Nakita ko na lamang siyang matigas na ang katawan habang hawak ang tabak niya sa kanang kamay. Doon nadala na namin sa ospital si Tatay Berting. Iyak kami ng iyak ni Nanay Teresa habang pinapaliwanag sa amin sa ospital ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Nagka-impeksyon na umano hanggang pinakaloob ng sugat sa leg. Himalang araw raw na tumagal pa si tatay ng halos 2 buwan dahil may tinamaang kung anong ugat na pinakamahalagang ugat sa leg niya. Sinisi kami ng doktor sa ospital kung bakit daw hindi namin dinala o pinagamot kaagad. Para sa kanila, naagapan raw sana ang paglala ng impeksyon kung nabigyan ng tamang gamot at naoperahan yung bukas na sugat niya. Sinabi namin ang tungkol sa maranig na kumagat sa tatay ko. Pero parang hangin lang ang kwento namin para sa mga doktor. May kasama pang irap ang pakikinig nila sa amin na parang mga taong kuweba kami na ngayon lang nakarating sa ospital. Pero nang makauwi kami sa bahay, doon ko palang napagtanto na unang beses pala namin talagang pumunta sa ospital noon. Wala kasi sa bokabularyo ng mga taga roon ang salitang ospital, check-up, o kaya yung tinatawag na confinement. Ang palaging takbuhan sa lugar namin sa Libuganon noon ay ang bahay ng mga manggagamot o ng mga albularyo. Sila ang mga doktor namin. Nagpasya ako noon para sa lamay ni tatay. Sabi ko sa nanay ko, kung posibleng nahawa nga ng maranig si tatay, may posibilidad na bumangon ito sa hukay at kumain ng ibang tao sa barangay natin. Anong plano mo, Alejandro? Tanong ng nanay ko. Wala akong ibang naisip noon kundi ipasunog ang katawan ni tatay. Sa mga hindi nakakaalam, wala pa mang cremation o hindi pa man kilala ang cremation sa lugar natin o dito sa Pilipinas noon, may mga ganito ng practices na tinatawag tayong mga Pilipino ang magsunog ng katawan ng mga bangkay. Hindi ako naintindihan ng nanay noong una, pero makakasiguro naman kami na hindi nababangon si tatay sa hukay noon. Hindi na siya magiging maranig dahil abo na lamang siya. Umiyak na lamang ng malala ang nanay ko. Hindi raw dapat sinusunog ang bangkay ng patay sa pamilya namin. Naiintindihan kita, Nay, pero paano kung bumangon si tatay tapos tayo ang kagatin sa leg? Sa mariing tanong na yon, doon ko siya napapayag. Natapos ang pagsunog, inuwi namin yung abo ni tatay. Lumipas ang ika-4 na araw, doon na ako nagpaalam sa nanay ko na magtatrabaho na ako para suporta ng pamumuhay naming dalawa. Umayaw si nanay, lalo na nang sabihin kong natanggap akong assistant sa maliit na puneraryo sa barangay. Pinaganda ko lang pero tagabuhat lang talaga ako ng bangkay. Pinasok ko ang trabaho na yun para sa nanay ko at para sa sarili ko na rin. Unang buwan ko, 1 bangkay lang ang nagpalibing sa amin.
Susweldo kami kapag may patay lang. Binigyan namin ng magandang funeral service ang anak ni Elres Payomo na may-ari ng bigasan sa palengke. Maganda naman at payapa ang paglilibing namin ni Tony at Leroy, mga kasamahan kong nag-imbalsamo naman ng patay. Nang matapos ang iyakan at padasal sa bagong libing na anak ni Elres Payomo, inutusan akong patagin at pinuhin ang pagkakalapat ng lapida sa sinara naming nicho. 5 ng hapon noon. Wala akong nagawa. Wala akong matatanggap na pera kapag hindi ko tinapos ang trabaho ko nung araw na yon. Nagpasama ako kina Tony at Leroy. Pumayag sila pero nag-inuman lang sila ng tandway at gin sa tabi ko habang sinisimentuhan ko yung lapida. Yung sweldo nila ubos agad sa alak. Walang kwenta to Tony. Sabi ni Leroy. Bakit? Tanong ni Tony. Wala tayong pulutan. O sige, bibili ako kung sasamahan ako ni Alejandro, sabi ng lasing na si Tony. Dahil matatanda sila sa akin at mas senior ko sila sa trabaho, sinamahan ko si Tony. Pasuray-suray pa si Tony habang kumakanta ng Way na parang sirang plaka ang lyrics, wala akong naintindihan. Sandali na Alejandro, ihi muna ako. Lumayo at pumunta sa katabing lumang musolyo si Tony para doon umihi. Napatingala na lang ako. Madilim na. Parang 7 oras na kaagad ng gabi. Nakarinig ako bigla ng kakaibang ingay, mga batong gumugulong sa lupa ang tunog. Tony, halika na, madilim na. Napasigaw ako nang lapitan ko si Tony dahil sa likuran niya ay may parang tao na bumabangon sa hukay. Isang maranig. Napasigaw ako hanggang gate ng sementeryo. Kahit na madilim, kitang-kita ko ang isang babaeng nakapangkasal na bagong bangon mula sa libingan niya. Parang kakalibing pa lamang niya sa itsura ng katawan at laman. Nakanganga ito, mahahaba ang mga ngipin sa harapan. Mukha itong bampira. Tony, takbo na. May maranig sa likod mo. Ano yon? Aswang, iniwan ko si Tony dala ng sobrang takot, kaba at tensyon sa katawan. Pazigzag akong tumakbo. Maya-maya pa ay narinig ko na lamang na sumigaw si Tony, umalumpihit ito ng iyak. Para siyang inuubos ng maranig na bagong bangon pa lang. Nagmadali akong tumakbo para iligtas ang sarili ko. Maya-maya ay may kamay na pumigil sa akin. Si Leroy pala. Anong nangyari kay Tony? Hindi niya patapos ang tanong niya, nakita na namin ang maranig na nakapangkasal na diretsong patakbong pasalaki sa amin ni Leroy. Agad akong nakakita ng mataas na puno. Hinila ko si Leroy papunta sa puno ng mangga na malalapat ang sanga. Umakyat ka na. Bilis. Kung hindi kami nakaakyat ng mabilis sa puno na yon, malamang nahuli na kami. Napakabilis niya, Kuya Bordes. Takot na takot kami habang tinitingnan ang babaeng bangkay na diretsong tinungo ang pader ng sementeryo. Nakita na lamang namin si Tony na pasuray-suray na hinahanap kami habang hawak-hawak ang leg niyang wakwak sa kagat ng maranig. Bumagsak sa lupa si Tony at hindi namin siya natulungan dahil buong magdamag na naghanap pa ng ibang biktima ang babaeng iyon. Nung magumaga na, doon lang kami nakababa ng puno dahil doon lang din nawala ang maranig sa loob ng sementeryo. Dinala namin sa punerarya ang bangkay ni Tony.
Sinabi ko ang lahat ng nasaksihan ko bago ako nagbitiw sa trabaho. Umuwi ako sa nanay ko ng tulala. Ligtas ka anak? Niyakap ako ni nanay noon. Paano niyo nalaman nay? Basta alam ko. Nag-alsabutan kami ng mga damit at gamit namin at pagkalipas lang ng 2 araw. Isinara na namin ang kubo namin sa Dakbanwa ng Libuganon sa may Tagum City. Sumakay sa barko, bitbit ang abo ng tatay ko. Dito na kami sa Maynila nanirahan magmula noon. At sa tuwing nakakakita ako ng mga inililibing sa sementeryo, isang bagay lang ang naglalaro sa isip ko, mahihimlay na kaya ito o babangon pa? Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.